tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kapayapaan sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa makalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, Panginoon aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iniibig ko ng lubos, tanang utos mo, Poong Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nito ang buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Aliwin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Mahigit pa kay sa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kay sa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Lubos akong umahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinapawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Salitang mula sa Diyos, kapag isinasalot, ay mamumunga ng lubos. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang layon. Malugod siyang tinanggap ng isang babae na nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid ko na tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano po ba ang ibig ipaalam sa atin
ng ating ebanghelyo ngayong hapon. Ang ating Panginoong Hesus napadaan sa tahanan nina Marta at Maria Magdalena sa Betania. Si Marta, para mapasaya niya ng husto ang Panginoon, sapagkat siya ay magaling magluto, naghanda siya ng masarap na tanghalian para sa Panginoon. Si Maria naman, para mapasaya ang Panginoon, umupo sa tabi ng Panginoon at nakipag-usap sa Panginoon. Nakipag-heart-to-heart talk sa Panginoon. Nakipagkwentuhan sa Panginoon. Nakikinig sa mga sinasabi ng Panginoon. Ngayon, si Marta, kasi nag-iisa siyang nagluluto, nakita niya magiging late ang tanghalian ng Panginoon. Kailangan niya ng tulong. Kaya lumapit itong Marta sa Panginoon at sinabi, Panginoon, kailangan ko ng tulong sa pagluluto at para hindi magiging late ang ating tanghalian, pwede po ba si Maria, patigilin niyo siyang makipag-usap sa akin? Pigilin niyo siyang makipag-usap sa inyo at papuntahin ninyo dito sa kusina para tulungan ako sa pagluluto. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, Marta, nagluluto ka ng masarap na tanghalian para mapasaya mo ako. Si Maria, para mapasaya niya ako, naupo sa aking tabi at nakipagkwentuhan. Alam mo, Marta, mas masaya ako kung maroon akong kausap. Kaya kung ibig mo akong maging masaya, huwag mong patigilin ang si Maria na makipag-usap sa akin. Mag-isa ka na lang sa pagluluto at ipagpatuloy ni Maria ang pakikipag-heart-to-heart talk sa akin. Mas masaya ako sa aking pagdalaw dito sa inyong tahanan kung mayroon akong kinakausap, may kumakausap sa akin at kumakausap sa akin ng matagal. Ano ngayon ang ibig ipaalaala sa atin ng Ebanghelyo? Marami sa atin nagsisimba para mapasaya ang Panginoon. Naglilingkod tayo dito sa loob ng misa bilang commentator, bilang reader, bilang server. Pero ang totoo, magiging lalong masaya ang Panginoon kung bukod sa ating pagiging commentator, reader o server, meron din tayong panahon
at malaking panahon sa pakikipag-usap sa Panginoon. May mga tao para mapasaya ang Panginoon, naglilingkod bilang sakristan. Inikakanda niya ang lahat ng kailangan sa loob ng misa. Pero ang totoo, mapapasaya ng sakristan ang ating Panginoon ng gusto kung mayroon din siyang panahon makipag-usap at makipag-usap ng matagal kay Kristo. Marami sa atin dito para mapasaya ang Panginoon, naglilingkod bilang Eucharistic minister. Tumutulong sa pag-aabot ng Holy Communion sa mga tao. Pero ang totoo, lalong mapapasaya nila ang Panginoon, itong mga Eucharistic minister, kung bukod sa kanilang pagiging Eucharistic minister, pagkatapos ng misa, maroon silang panahon na makipag-usap sa Panginoon tulad ng ginawa ni Maria. Marami sa atin dito para mapasaya ang Panginoon, tumutulong sa pangongolekta ng mga limos sa loob ng misa. Pero lalo nilang mapapasaya ang Panginoon kung bukod sa kanilang pagiging kolektor, maroon silang malaking panahon pagkatapos ng misa na makipag-usap sa Panginoon. Marami rin sa atin tumutugtog sa loob ng misa, umaawit para mapasaya ang ating Panginoon. Pero ang totoo, kung sila rin ay may panahon sa pakikipag-usap sa Panginoon, lalo nilang mapapasaya ang Panginoon. Lahat tayo nagsisimba para mapasaya natin ang Panginoon. Pero ang totoo po, lalong mapapasaya natin ang Panginoon kung bukod sa ating pagsisimba, may panahon tayong makipag-usap sa ating Panginoon. Paano tayo makikipag-usap sa Panginoon? Umupo po tayo sa harap ng tabernacle. Ang Panginoon ay nariyan. Inaantay tayo. O kaya lumukod at makipag-usap sa Panginoon. Makinig sa mga sinasabi ng Panginoon. At isalaysay din sa Panginoon ang mga nangyayari sa atin. Kung ibig po natin maipadama sa ating Panginoong Yesus ang tunay nating pagmamahal sa Kanya, mayroon tayong panahon makipag-usap sa Panginoon katulad ng ginawa ni Maria. Napakalaking bagay sa Panginoon ang nakikipag-usap sa Kanya ng masinsinan. Kung mayroon tayong panahon na makipag-usap sa Panginoon, tayo rin ang makikinabang. Papaano? Sapagkat kinakausap natin siya, malalaman niya ang ating mga suliranin. Malalaman niya ang ating mga pangangailangan. Tutulungan tayo. Hindi sa tayo pababayaan. Kaya ang paalaala ng ating ebanghelyo ngayong hapon, kung ibig ninyong mapasaya ng lubos
ang Panginoon. Maroon tayong panahon makipag-usap sa Kanya tulad ng ginawa ni Maria nang dumalaw ang Panginoon sa tahanan nila Marta at Maria. Kaya tumayo po tayo at ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig nang sa gayon ay magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Ang ating tugon sa bawat dalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumalima nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matiyaga nawa sila sa pagpapasyensya, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at sa iba pang kadahilanan, gabayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmakal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang aking hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambakin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandakang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawakan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan na may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagpuri nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Nanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Kanyang bigay, kumunyon tayong lahat. Tumiras sa loob ko, dapat tayo sundin. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Pag-ibig kanyang alay, magsimba tuwing linggo. Tularan si Maria, kapwa natin tulungan. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Pag-asa kanyang taglay, sa langit walang hanggan. Tumakbay Pilipino, yakap tayo ni Jesus. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Tinanggap ko si Jesus, at ang puso'y kay saya. Pagkain kanyang bigay, kumunyon tayong lahat.
Malangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili ka pong kapiling ng iyong sambayanan na ngayon ay pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo na kami ay pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan at mga dasalan upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.